Ten. Ito. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Sara, kulang-kulang talaga. Wala daw plano maging presidente. Totoo ba yun? Hindi daw dapat, mga kababayan, na tawag dito, ma-insecure ang palasyo, si PBBM, dahil wala daw plano na maging presidente. Itong si Sara Duterte. Totoo ba? Ang mga pinagsasabi ng babaeng ito, mga kababayan. Oh, ito, tingnan natin. Anak ng baka. Sinungaling talaga. Being the second highest leader po sa ating bansa, ano mo yung masasabi niyo? Ma'am Darling Angela, Leslyn Black. Sinasabi kayo sa mga mahalagang desisyon ng ating pamahalaan. Nasasayangan ako, sir. Nasasayangan ako para sa bayan dahil isinasangtabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho. Wow! Gusto lang magtrabaho? Saan? Sa ibang bansa? Magkapit-bahay naman tayo dito sa Takurong tsaka dyan sa Davao City. Nakita niyo naman kami, ako, hindi ko na isama yung mga iba, no? Ako na lang. Nakita niyo naman. Saan ba teka lang, para hindi tayo maligaw. Saan ba nakuha yung konteksto na yan na sinasabi ni Sara Duterte? Mga kababayan, wala daw siyang plano na tumakbo sa pagka-presidente. Okay, kukunin ko lang yung para maipakita natin yung konteksto. Wait lang. Grabe kasi ito, mga ka-GPnatics, hindi ko talaga lubos maisip na merong ganitong klase ng vice-presidente na hindi mo maintindihan kung ano-ano mga pinagsasabi. Akala mo, mga kababayan, matino. Akala ko talaga matino to dati, totoo yan. Akala ko matino ito. Akala ko matalino, pero hindi pala. Nagkamali tayo. Kasi ako, mahilig akong ma-attract. Mabilis ako ma-attract sa isang babaeng matalino. Akala ko si Sara, matalino. Yung pala, mga kababayan, nasobrahan. Diba? Napunta na sa talampakan ang kanyang katalinuhan. Sa sobrang talino, advance eh. Okay, ito yung sinasabi. Ito yung konteksto. Para makita nyo lang. Ayan sabi niyang ganon. Hindi naman ako interesado. Ayan. Wala silang dapat ika-insecure sa akin. Yan ang sabi niya. Hindi naman ako interesado na maging president. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang dapat ika-insecure ang administrasyong Marcos dahil wala siyang interes na tumakbo bilang presidente. Talaga ba, mga kababayan? Bakit kayo nagpa-survey? Ito lang ang katotohanan, di ba? Bakit kayo nagpa-survey kung wala kang planong maging presidente? Nagpa-survey ito mga to. Si Digong mismo ang nagpa-survey, mga kababayan. Nanguna si PBBM, si BP Lenny, itong si Kiko at pang-apat siya. Mga kababayan, nagpapalit sila ni Bongo pang-4, pang-5 silang dalawa. Palitan. Kaya ngayon napilitan itong mga to na tumakbo na vice president kasi nga she was advised by Manny Villar, mga kababayan, na sinabi sa kanya, kailangan meron kang kapitan. Dahil kahit sinong maupo na presidente, kapag hindi mo kaalyado, baka habulin ka nila. Yun ang sabi, baka habulin ka nila. Ay hindi pala, wag baka. Ang sabi pala, kahit anong mangyari, ay hahabulin ka ng mga yan. Kaya kailangan mo ng proteksyon. Sa madaling sabi, mga ka-GPnatics, plano talaga nilang maging presidente. Ang problema lang, hindi sila kumagat sa taong bayan. Hindi sila bet. Ang bet talaga, itong si President Bongbong Marcos. Kasi siya ang nangunguna sa survey eh. 'Di ba?
Siya ang nangunguna sa survey, so dapat para itong si Sara ay hindi mahabol kung ano ba yung sinasabi mong mahabol. Eh siguro, merong pinagtataguan, meron itong problema, meron itong kinasasangkutan, nakababalaghan din. Na kailangan, mga kababayan, ay may magprotekta sa kanya. Ito na nga po yun. Oh. Kung ano yung paano ako naging mayor ng Davao City. Ang gusto ko lang maayos kasi doon kami nakatira, nandoon ang mga anak ko at yung Davao City, yun din yung mamanahin ng mga anak namin. Lahat ng mga anak natin, itong Tacurong City, ito din yung mamanahin ng mga anak natin. Kaya ang gusto ko lang ay maayos at maayos, maunlad, malinis at lahat ng maganda. Huwag ka magbasa. Huwag ka kasi nagbabasa. Yung mata mo halatang halata, oh. Tumingin ka sa kausap mo, huwag doon sa binabasa mo. Para maniwala ang tao. Diba? O kaya dapat nagsalamin ka para hindi halata. Oh. Para sa isang syudad, para sa isang bayan. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Dahil kung wala naman akong pinakita na gusto ko agawin sa kanila. Eh samantalang sinasabi niya, bumaba ka na dyan. Diba? Marcos resign, sabing ganoon mga kababayan. Alangan naman, eto mga to, teka ha, GP hindi naman siya talaga nagsalita ng Marcos resign. Wala naman kami narinig, sabi ng iba. Okay, tingnan natin mga ka-GP Natics. Di ba dun sa Liwasang Bonifacio, sino ba nagrarally dun? Kaalyado niya. Kaalyado ng tatay niya. Sino ba magbibinipisyo nun? Di ba siya? Kung wala talaga siyang plano, pinatigil niya sana yung rally na yun. Oy, wag kayong mag-rally. Hindi ko gusto na pababain ang ating presidente. Di ba? Hindi ko aagawin yan. Oh. Pero may ginawa ba siya? Sumali pa nga siya doon sa rally sa Liwasang Bonifacio eh. 'Di ba? Nangangahulugan mga ka-GP na siya po ay pabor sa ginagawa ng mga taong 'yon. Kahit hindi siya magsalita, lumalabas na totoo na meron siyang plano na pababain, agawin ang pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto ko naman tumakbo noon ng president, ay tumakbo ako ng president. Pero hindi tumakbo ako ng vice president. Kasi hindi naman ako interesado na maging president. Ay, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi raw siya interesado. Pero nagpa-survey. Meron bang hindi interesado pero nagpa-survey? Nakita kasi nila, kulelat. Kaya hindi po siya nagka-interes. Ay, wag na. Ano na lang ako, vice president na lang ako. Apo Bongbong, kunin mo akong vice president mo at tutulungan kita. Tutulungan kitang bumagsak ang administrasyon mo pag nakaupo na tayo. Takbong president. Diba? So wala silang dapat ika-insecure sa akin. Pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi hindi na maayos ang pag-iisip dahil coming from you malamang kasi hindi na maayos ang pag-iisip. Coming from you, Sara. Ay. Meron pang isang issue na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public hair follicle drug test. Ay, mga kababayan, dapat ang nagsasabi niyan yung malinis. 'Di ba? Yung malinis. Dapat yung sumagot na, humarap na sa trial. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, kapag halimbawa sumagot si Sara at nalinis yung pangalan niya, baka sundan ko pa siya sa yapak niya eh. 'Di ba? I mean, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ito kasi pinapakita niya. Ang gusto niya mangyari, magpa-hair follicle drug test daw itong si PBBM. Samantalang siya, hindi nga humaharap sa trial, nagtatago. Napakadaming abogado, pero ang ginagawa ay ipa-stop yung kanyang impeachment trial. 'Di ba? Magsalita ka sana ng ganyan kapag ikaw ay malinis ang inyong mga kamay. Sabi nga nila dapat may clean hands doctrine. 'Di ba? I know hindi related dito yung clean hands doctrine, pero sana malinis din yung kamay mo
pag ikaw namimilit sa isang tao na magpa-hair follicle, 'di ba? Dapat ikaw wala kang sabit, dapat walang maipipinta sa iyo, walang makikita sa iyo. Maliwanag na maliwanag doon pa lang sa confidential funds mo eh. Panggagago yung ginawa mo, biruin mo. In order for you in your department, mga kababayan, na ipakita ang kanilang expenditures, 'di ba? Gumamit sila ng resibo ng AFP worth 15 million, mga kababayan, para pagtakpan yung kanilang expenditures. Oh, kalokohan naman yun. Tapos sabihin mo malinis. So, yan na lang yung explanation ko kung bakit ganyan sila mag-isip. Bakit parang hindi normal? Bakit ka may insecure? Tumakbo na nga yung Vice President eh. Ikaw na nga yung Pangulo eh. Bakit nyo pa aatakihin yan? Presidente ka na. Wala nang rason na lilingon ka pa sa iba dahil ikaw na yung presidente. So, moment mo na ito na ayusin ang bayan. Hindi, inggit lang yan. Kasi nakikita namin ang presidente namin, ginagawa ang lahat para maayos ang bayan. Kaya lang may sadyang mga katulad mo at ng angkan mo, hindi ko nila lahat dahil may isang Duterte na galit dito sa pamilyang ito. 'Di ba? Pero yung angkan nito mismo, mula sa tatay hanggang sa mga anak, hanggang sa pangalawang anak, ay hindi, wag pangalawang anak, pangit. Hanggang doon sa anak ng kabit, 'di ba? Oh. Hanggang sa anak ng kabit ay magugulo talaga kayo. Hindi ako naniniwala kasi may resibo kami. Ikaw ang umamin. 'Di ba? Nandito pa nga sa akin yung ano nun eh. Hindi ko lang mahagila pero nandito yun sa dami ng files ko dito. Umamin talaga si Sara na kaya hindi po sila tumakbo dahil sa survey. Hindi siya nagpresidente. Hindi totoo na wala siyang plano na magpresidente. Ang katotohanan niyan, mga kababayan, kaya po sila nagagalit nga kay PBBM. Ano? Naalala nyo yung kwento ko noong kami po ay tawag dito. Kung sa mga party ay yung biglang-bigla kang pumapasok ng walang paalam, 'di ba? Nag-gate crash. So kami ni JDB, sa Quezon City meron silang pagpupulong. Sila Badoy, sila Eric Celis, at marami pang iba. Doon ikinuwento, mga kababayan, kaya galit sila kay PBBM. Bakit? Kasi, kaya daw pumayag si Sara Duterte na maging Vice President kay BBM dahil akala nila itutuloy ni BBM yung relasyon sa China. Nangako daw ito, pero hindi daw tinupad. Kaya sila galit. Dahil kung naging presidente si Sara, sabi nila, wala sana, mga kababayan, sila magiging problema. Kaya lang, sa survey nalaglag, pang-4, pang-5 si Sara, kaya nag-vice president. So ngayon, inuto nila si PBBM na pag ikaw naging presidente, dapat i-honor mo ang usapan sa West Philippine Sea. Ang usapan namin ng China. O hindi po tinupad ng China yon. Ibang direksyon ang tinahak ng ating Pangulo. Kaya galit na galit sila. 'Di ba? Paano niya ngayon masasabi, Ma'am Delta Games, na wala siyang interest na maging presidente? Samantalang kapag siya naging presidente, mga kababayan, 'di ba? Kahit by force o kahit na sabihin natin by legal aspect, 'di ba? By legal aspect or by force. Anong gagawin ng mga 'yan? Kaya gustong-gusto nila mapababa si PBBM agad-agad. Kasi nga sa panahon ni PBBM, napakarami po ng mga nahalungkat. Pero
medyo meron din akong hindi nagustuhan, ano. Si Police Master Sergeant Mayo, yung nahuli po ng doon sa pagkakahuli ng almost 1 ton na shabu dyan sa Tondo. Nako, mukhang pinalaya. Mukhang naabsuelto. Nakita ko lang sa news kagabi. 'Di ba? Pero syempre, pag sila Sara ang naupo, mga kababayan, pag wala na si PBBM, kasi very problematic sila kay PBBM, hindi nila kayang hawakan sa league. Pag silang nakaupo na diyan, magagawa na nila ang lahat ng gusto nila. Maging tuta ng China, sigurado 'yan. 'Di ba? Tama, Ma'am Teresa Raza. Kung wala siyang tinatago, matagal niya nang sinagot yung mga paratang sa kanya. Ang tindi pa. 'Di ba? Hindi siya sumasagot sa mga paratang sa kanya, pero ang lakas mang Alaska kay Pangulong Bongbong Marcos. Na kesyo dapat daw ito ay magpa-hair follicle muna, 'di ba? At kung ano-ano pa. Anong klaseng utak meron yan si Sara? Utak biya. Tapos tama po 'yun. Ang gusto niya pa, siya ang gustong gumamit ng presidential chopper. Kailangan daw siya ang priority. Anak ng baka. 'Di ba? Bobo lang ang hindi makaintindi sa mga kasinungalingan ni Sara. Ay yung mga nila, mga blind followers. 'Di ba? Ito pa mga kababayan. Itong si Attorney Claire Castro ay pumalag din